Hey guys! Alex here. Grabe, ang init na ng panahon ngayon. Anyway, for this video, i-share ko sa inyo kung paano palitan ang left and right brake switch ng Honda Click. So, bakit ko nga ba siya kailangan palitan? So, kung mapapansin nyo, naka-steady na lang yung brake light niya. So, either i-press ko yung left or right brake lever, steady lang siya. So, ito pala yung mga part number ng left and right brake switch. So, nabili ko lang siya sa Shopee worth around 300 pesos. Alright. So, ang unang-unang kailangan tanggalin is ang left and right side mirror. Alright guys. So, kailangan ko nga palang tanggalin itong front cover na to para magkaroon ako ng space na tanggalin tong dalawang screw na to. So, the reason bakit ko kailangan siyang tanggalin is limited lang ang tools ko sa pagdi-DIY. So, kung meron naman kayong available tools, no need nang kalasin tong part na to. Okay, gamit lang tayo ng Phillips screwdriver para matanggal natin yung screw na nag-hold dun sa front cover. So, left and right yan. Alright, sa front cover, tanggalin lang natin to using prying tools. Sa lower part, tong kabin lang natin pataas and then hilahin natin pababa. Okay, so after natin matanggal yan, kasya na yung tools ko para tanggalin tong screw na to. So, left and right yan. Kaya natin kailangan tanggalin yan is para matanggal natin yung fairings na red sa ibabaw. Okay, so after natin matanggal yung dalawang screw na to, gamit tayo ng prying tools pang tanggal nitong fairings na to. So, dahan-dahan lang dahil isang buo to. So, from front to back, kailangan medyo konting pasensya dahil yung may part dito na sobrang kapit lalo na sa ilalim niyang Honda logo na yan. So, yan yung pinaka last part na natanggal ko dyan. So, yun. Pasensya lang at huwag nyo masyadong biglayin para hindi masira. Okay, so tanggalin na natin yung dalawang screw sa ilalim. Ito yung nag-hold dito sa front cover na to, itong itim na to. So after nun, pwede na nating hilahin yan. And then, makapag-start na tayo mag-replace ng brake switch. Okay, so pwede na nating tanggalin tong cover na to. Hilahin lang natin siya pataas. Then, usually mga plastic clips lang naman yan. Dahan-dahanin lang natin para hindi mabasag. So, unahin ko na munang i-repair tong left side na to. So, meron tayong kailangan tanggaling dalawang screw. So, itong screw na to at itong screw na to. Okay, so sa pagtanggal ng screw, kailangan mo lang ng Phillips screwdriver. And gamit ko nga pala is adjustable wrench lang dahil limited lang yung tools ko. So, as long as meron kayong tools na can handle the job, just go for it. So, gagawin ko lang din yung same steps sa pagtatanggal nung isang screw. So, pwede na natin tanggalin yung brake lever para matanggal na rin natin yung brake switch. So, yan nga pala yung brake switch na kailangan natin tanggalin sa left side. Okay, so para matanggal natin to, kailangan natin magputol ng wire. And then, once maputol na natin yung wire, kailangan natin siyang itulak. So, kailangan natin putulin yung wire dito sa side na to. So, yung side na yan, yung dalawang wire na yan, i-cut na natin yan. Okay, so pwede na natin siyang hilahin. Okay, so medyo may bumabara nga pala rito. So kailangan na natin tanggalin pati itong plastic na yan. So anyway, i-replace na rin naman natin siya. So eto na yung buong switch na papalitan natin. So etong part number na to, siya yung papalit natin. Okay, so buksan na natin.
So, ito na yung switch na ipapalit natin. Wala naman siyang pinagkaiba aside dun sa push button switch niya na naging puti na. So, kabit na natin. Okay, so sa side na to, kung mapapansin nyo, may groove siya. So, dyan papasok yung slot na nasa switch. So, pasok muna natin yung wire. And then, kung mapapansin nyo, may slot yung switch na yan. Papasok yan dun sa groove niyang holder niya. Okay. Okay, so ito na yung wire na lumusot dun sa switch. So, ito yung pinutol natin. Kailangan natin siya i-connect. Although wala siyang polarity, pero ang gagawin kong pattern dyan is green on green and then black on black. So, start na natin i-splice itong wire na to para makakonect na natin yung dalawang wire na to. Okay. So, connect na natin. So, temporary lang yan. So, para mas secured is ihinangin na natin siya. Okay, so again, black on black, green on green, and okay lang naman na magkapalit yan dahil wala naman siyang polarity. So, para maging waterproof, so and iwas ng short, lagyan na natin ng electrical tape to. Once na matapos na natin lagyan ng electrical tape yung magkabilang wire, so ayusin lang natin yung cable management niya. Then pwede na tayo mag-proceed sa right side brake switch. So ang unang-una natin kailangan tanggalin is itong screw na to. So may nut na naman yan sa ilalim. So tanggalin muna natin yung nut and then pwede na natin i-unscrew tong itaas. So alalay lang sa pag-unscrew para hindi tumalsik yung spring na yan. So once na medyo maluwag na, kamayin nyo na lang and then alalay sa spring. Okay. Pwede na natin tanggalin yung brake lever. Okay, so itong part na to, hindi na natin kailangan yan i-totally remove. Meron tayong enough space para tanggalin yung brake switch dyan. So, meron tayong isang screw rito na kailangan luwagan. Ito yung nakakapit sa brake switch. So, yan. Simulan na natin tanggalin using Phillips screwdriver. So, after natin ma-unscrew yung switch na yan, ito na yung itsura niya. So, kung mapapansin nyo, sa kaliwa, ito yung luma. Then, yung sa kanan ko, ito naman yung bago. So, dun sa brake lever switch niya, kung mapapansin nyo, mas mataas siya. So, parang upod na yung lever sa lumang switch. Okay, so tingin ko yun yung nagkukos. Hindi na natama yung switch. Kaya lagi na lang siya naka-on. So, ito na yung papalit natin. Okay, so sa pagkabit ng brake switch, ang orientation nito is yan ang facing up. And then, kabit na natin yung wire. So, yung terminal na yan is non-polarity naman yan. Pwede magkabaliktad. Okay, so insert lang natin yan hanggang sa ma-reach natin yung location ng brake switch. So, since may groove yan, malalaman nyo na nag-fit na yung brake switch. Then, pwede nyo na ibalik yung screw. So, pwede na natin ibalik to. And then, yung brake lever natin, lagay na rin natin. Then, yung screw. So, make sure na yung spring na kasama ng screw is naka-attach na. Then, lagay na natin yung nut sa ilalim. And then, pwede na natin i-fix yung screw. So, balik na rin natin yung left hand brake lever. So, sa pagbabalik nito, meron tayo kaninang tinanggal na dalawang screw. So, once na may kabit natin tong screw na to, huwag natin kakalimutan yung nut sa ilalim. Okay, quick check lang sa tension ng brake lever natin kung kumakapit na yung brake.
Okay, so pwede na natin ibalik yung cover. Dahan-dahan lang ulit sa pagbabalik para hindi mabasag yung mga clip. Okay, so balik na natin yung fairings. So, dahan-dahan lang ulit. Make sure na hindi masyadong pwersado para hindi kayo mabasagan. Okay, balik na natin yung screw na tinanggal natin sa ilalim. So, bali 4 yan. So, yung nag-hold sa itim and then doon sa fairings na pula. So, again, left and right yan. So, para iwas kalog, make sure na maikabit nyo yung dalawang screw na yan. Balik na natin itong cover na to. Then, balik na natin yung screw. So, again, left and right yan. Okay guys, so almost done na tayo. Thanks for watching. I hope na may natutunan kayo. Ibabalik ko na lang tong side mirror, left and right. And then, papakita ko sa inyo yung end result ng pagpapalit natin ng brake light. So, eto kung mapapansin nyo, pag on pa lang ng click is naka-turn off na kagad yung brake light natin. So, once I press left and right lever, nag-respond naman siya. So, ayun, mukhang na-resolve na natin sa pagpapalit. So, again guys, thanks for watching. Ride safe guys. Bye-bye.